Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, live tutorial ulit sa wakas. Hindi to ang ting kundi ang lesson for today is talking about unit circle. Try ko po to guys ha, para sa mga grade 10 or kaya sa ibang subject kung may meron kayong try ko. Okay. Kung naalala yung unit circle, yung parang minamemorize niyo nasa index card, sa amin lang, index card yung pinamemorize namin yun eh. Pero sana yun, hindi ko naman alam na ganito pala technique niya, no? Normal nakikita mo sa background. Memes lang po to guys ha, nakita ko lang to sa Google. Yan. Kung makikita mo, parang ito yung pinaka ano niya. So dati to tinuturo to sa school eh. Yung parang makuha mo yung unit circle, ito. 30, 60, 90 kapag yung right triangle. Tapos yung 45, 45, 90. Yun yun. Sine, cosine, at tangent. Okay? Pero, may tricky part yan. Hindi po yung cheater. So, nandito yung sa baba. Kamay lang gagamitin mo. Hindi ka pa mahirapan. I'm sorry. Kamay lang. Yun lang. Ay, yung makikita mo sa baba. Ayun. Yan, itatata. So, tinuro ko na po yun nung linggo yan. So, sa Matrix and Life Hack, tagal na yan. Nung linggo pa yan. So, bago ako nagpaligo doon sa labas para sumayo na sa ninyo. So, tinuro ko na po yan nung linggo. Yung tricky part ng trigo on hands. Eto, original po kasi pag computation. So, tinuturo yan sa school yan. Para makuha mo yung mga sokatawa. Sokatawa, it means yung mga formulas for the sine, cosine, at yung tangent. Malalaman natin yung mamaya. Unit circle para sa mga grade 10 or kaya sa college, ewan ko ba sa inyo, baka meron. Sa amin, high school lang. Pinagdaanan ko yun sa 4th year dati na grade 10 na. Sige, bago po tayo mag-start, magdasal muna tayo. Yung hindi ba kumain na habang manonood, pwede naman. Hindi ko naman na yata. So, hindi ko naman pipilitin na gano'n. Kasi, baka magutom kayo. Yun lang, dasal muna tayo. Amen! Start na tayo. Tingnan natin. 25 viewers, hindi ko pa nakapag-umpisa. Makakita mo kayong mga trigo. Hindi naman masamang gumagamit ka mga technique. Depende po yan sa pinapayagan ng teacher. Kung papayag si teacher ng ganito na to, yan. To. Okay, tama, parang ganyan. So, isa ito sa life hack or tricky part yan. Parang hindi na kailangan mag-memorize at hindi na kailangan ng calculator. So, yan. Pwede. Patok ito sa mga student. Ito talaga ang totoong computation yan. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Computation po talaga. At hindi na kailangan ng calculator. Okay? So, start na tayo. Unit circle po tayo guys ha. Unit circle. Kasi tatanggalin ko na yung background. Tatanggalin ko na yung background. Waiting. Ayan. Ito. Kung nakikita nyo. Yan. So, ayan. Ito. Ginawa ko po yun nung umaga. Ayoko lang sana magsulat ng index kasi hindi itong makikita sa viewer. So, nilakihan ko na lang para mas makita. So, yan, required po talaga na i-memorize. Sa ngayon, talagang marunong kayo mag-discarte. Magdi-discarte na lang kayo, hindi na uso yung memorize. Ayan. So, tawag dyan unit circle. Yun. Nakikita niya? So, kung hindi kayo sigurado, mag-memorize na lang kayo. Yan. Unit circle po yan para sa mga grade 10. Importante yan. Thank you po sa pag-review ng live streaming tutorial, guys. So, pwede nyo sulatan niya sa index card or whatever sa notebook nyo or whatever para i-memorize nyo. Huwag ka na mag-memorize. May tricky part. Yan. Thank you po sa pag-send ng badge. Yun yun. Sige. Ganyan lang yung itsura nun. Kung makikita mo yan sa index card, ito yung papagawain nyo ng teacher nyo. Kung makikita mo parang kulay-pula na lines, 45 degree po yan. Tinatawag dyan yung 45, 45, and 90. Yun yung theorem for the triangle.
Unit circle pag-aaralin natin ha, pero wala na po akong naisip na label. Yun lang. Unit circle lang. Na hindi na kailangan gumamit ng calculator. At hindi na kailangan tumingin dito. Yun lang. Hanapin ko na yung nawawala. Ang given kasi, kunwari, tangent 30, doon ang malalaman yung kalabasan. Without looking this, ito na to yung unit circle. Kasi pa hindi kayo sigurado, memorize mo na to. Okay? Start na tayo. Ayoko, sumasakit ang ulo na. Sakit. 60 viewers. Ayan. Okay? So, shoutout natin sa mga nagsasend ng mga badge. Teka, dito muna tayo. Isa-isayin natin, magpapa-shoutout. Hello, Engineer Reke! Hi! At si bestseller of hello po, si Ange, hello po, si Bridge Agala, hello! From the top po na tayo kasi nahihilo ako sa katang ulo ko na yun. Tsaka sinisipong pa ako. Okay, shoutout po kay Just Ed. Hi! At si Ice Coffee. Si Marco. At si walang pangalan username. Ryan Labrador, hello po. Si Joe Martinez. Si Yo Flower Boy. Ang ulo ko. Nagpuyat kasi ako kulang ako sa tulog. Kaya sa bakit tulog ko. Angie, hello po. Hi. Si Pro Reading Juice. Si Jerry. Si Jai. Hello po. Si Albert. Si Titi, hello po. Si Nathan E. Si M. Si Jeric. Si Mel. Si Nathan. Ang dami. Si Syra. Si Aya. Si Melina. Si Lin Chin 16. Si Jacob. At si Rain Dab. Mahirap basahin yung username. Si Bitoy. Si Jerome. Si Rebs. Si Daniel. Si Rusky. Si Wawa. Si Psycho 00. Si Dahu. Ay, thank you po sa pag-send ng batch kay Psycho 00. At thank you po sa pag-tap-tap ng heart react. Laila, hello po. Si DC, hello. Si Marcos. Si IB. Si letter L. Si Daniel. Ay, thank you, Daniel, sa pag-send ng batch. Si Toshiba, hello po. Si Kai. Si Marco. Thank you po sa pag-tap-tap ng heart react si Marco. Waiting. Ang dami. Ken 63. Broccoli, hello po. Toshiba, thank you po sa pag-send ng batch. Marco, Stenben, Hughes. Pinsan, hello po. Keep on watching po. Teka. At Psycho 00, thank you ulit sa pag-follow ng live streaming tutorial. Letter A, hello po. AJ, hello po. Boy pa pala si AJ ah. Engineer Alpi, hello po sir. Afternoon po. Thank you po sa pag-send ng badge. Andito na pala si Engineer Reke. Silva, hello po. Bestseller. Ulit na. Del. Tignan natin mga viewers para makapag-start na tayo. Okay, start na tayo. Dito tayo tumigay-guide siya. Okay. Okay, wala namang masamang gumamit ng tricks. Depende po sa pumapayag ng teacher. Kung gagamit po kayo mga tricks. Kasi wala namang masama. Ang masama, nag-cheater kayo. De, charis. Ito, tinuro ko na po yun sa nung nakaraang linggo. Para sa matrix and life hack. Linggo pa yun, 9 ng umaga. Ito po yun. Ito, nalito kasi ako sa tangent. Yung formula for the tangent. Imbis na, parang baliktad yung kanina na yun. Below and above na. So, ito talaga formula for the tangent. Yun na lang. Discarte lang. Ito talaga yung mga formula for the sine, cosine, at tangent. Kamay lang naman kung ano yung... Kailangan kasi, basahin mo maigi mga ganyan. Yung below kasi paba. Yung below kasi nasa baba. Nasa above kasi nasa taas. Yun lang. Yeah, tapos diskarte lang. Yun lang. Tricky part po kasi ito. Wala namang masama. Hindi na kailangan ng calculator. Kailangan marunong kayo mag-discarte. At no need talaga mag-memorize. Ito talaga ang tinuturo sa school. Yun ang totoong tinuturo nila. Tawag dyan sa katawa. May nagsabi sa akin, nagko-comment nung linggo. Sabi nga, i-determine na lang daw yung right triangle. So, ito na nga, right triangle na nga. So, tawag dito, 30, 60, and 90. May isa kasi ito, parang the same lang po yung ganyan kasi binaliktad lang. Tawag the similar triangle. Parang silang 90, pero magkaibang angle. Okay? Ito, isosceles triangle ito kasi. 45, and 90. Para natin malaman ang makuha ang sine, cosine, at tangent. So, using the
Sinasabi po na nagko-comments, ano pa nga ba? Pinakasikip na yung mga formula, isokatawa. Sokatawa. Ito po yung formula for the sine, cosine, and tangent. Ang ingay sa labas, pagpasensya mo na. Sige, start na tayo. Paalala ha, pag hindi nyo na kasi naiintindihan yung mga discussion, yung need talaga mag-determine ng unit circle like this. Ito na po. Layin ko yung camera. Okay. Ma'am, paano what if tinatamad pa kami mag-memorize? So, kayo mag-alala, may computation yan na magaganap yan. Ang tinuturo po ang ingay sa labas. Tinuturo po yun, so pinapanood ko to sa YouTube ni The Organic Chemistry. Medyo nakakalito siyang pag-aralan pero gets ko naman. Ang mas maganda diyan kay Senior Pablo TV. So, medyo tricky part kay Senior Pablo TV kasi hahanapin mo lang yung cosine at sine lang. Kasi ang cosine ko kasi x po yun. Tapos ang sine is y. Tama ba ako? I'm not quite sure. Baliktad. pag sine ko kasi is y, pag cosine is x. Ayun. Nakalilimutin kasi ako, Charis. Tandaan, ito po yan, sir, pakisulat na lang po sa notes nyo habang maaga pa. At huwag kayong mag-memorize, kailangan determinative po kayo pag-aralan. At siyempre, mamimili kayo ano gusto nyo. Walang masama mag-aral lang ganito kasi tricky part nito, yung kamay-kamay, sine, yung cosine, yung tangent. Ito talaga tinuturo sa school, so katawa nila. What if hahanapin natin ang sine? 60 degree. Gamit ng ganito natin. Ma'am, paano? Hindi ko po alam niya pinagsasabi. Kaya nga ituturo ko sa iyo eh. Dapat familiar kayo sa ganyan. So, habang maaga pa pag-aralin. Okay? Start na tayo. Okay, dito tayo. So, basahin natin sa comments. 249. Ang dami. Yeah, shoutout to sa nagjo-join. Hindi ko naman isa-isahin. Kasi mahirap eh. Sumakit ulo ko, nahihilo ko. Kulang ako sa tulog. Aaron, thank you po sa pag-send ng batch. Hello, Aaron. Thank you ulit sa pag-send ng batch kay Aaron. We can survive po, hi po. Thank you po sa pag-send ng batch. Ivan, hello po. Thank you po sa pag-send ng batch. Hi po, engineer. J. Bellon, hi po. Dami. Hello po, Ivan. Binatin na kita, Ivan. Thank you pa ulit sa pag-send ng badge. Aris, Paul, Alan. Alam ko sa mga senior high school, I'm sorry, sa junior high school grade 10, alam ko baka meron kayong ganyan. Depende sa curriculum. Thank you pa sa pag-send ng bus at Steve Domingo, si Doc Aisa. Madali lang po talaga. As in, madali. So, di ikaw na, di Charis. "101 Invest Trigo, ma'am. G, pa-add sa FB Kenneth. Di naman ako masyadong expert pagdating sa Enjargal. So, labanan mo si Sing Constant. Batak yun." Yaman na. May experience lang. Times X2. May experience din ako sa Invest Trigo pero hindi pa ako masyadong expert. Experience lang naman. Tanongin nyo si Sing Constant. Baka nanonood yun. Batak yung Sing Terga at si Engineer Reke. Hindi, joke lang. After Rix. Thank you sa pag-send ng batch. Dali lang daw. Opo, pang grade 11 na po yan, Greeks, unit circle po. Pre-cal, senior high school STEM lesson. Pre-cal, Ellie. Ay, di ko po alam ang moment and shear naman po. P6 teacher yan eh. Ay, P6 teacher. Sa sa P6 po yung moment and shear. Hindi ako nagtuturo ng P6 kapogi. Thank you pa sa pag-send ng badge. Pasensya na kayo kasi hindi ako pamilya sa P6 eh. Kaya mahirap ng P6. Hello, Engineer Eric. Hi, good afternoon po. Thank you po sa pag-send ng batch. Sige, paano? Start na tayo. Para naiinip na. Napabayaan na natin yan. So, dito tayo mag-start. So, hindi magkasya. BS Accountancy lang po hanggang second year tricks. So, paano itong hahanapin? So, ma'am, paano? Huwag akong notebook kasi notebook. Para sigurado tayo
So, ito pa yung code ko para papatunayan na pinapanood ko kasi hindi naman ako sanay na walang notes. Baka kasi magkamali pag sumasablay eh. Kung paano, ganito, sine 120 degree. Sagot. Without calculated, without looking use a unit circle. Kung nagmamadali ka, mag-unit circle ka na lang, tignan mo or calculate kung nagmamadali ka. Pero, dapat sanayin natin yung hindi ka tumitingin sa calculator or di ka tumitingin sa unit circle. Kailangan matuto tayo mag-compute ng tama lang. Okay, game na tayo. Ma'am, paano? Ganito. So, since yung 120, dodrawingin natin yan. So, lapit sa camera, Mary Ann. Ma'am, paano? The organic chemistry ang pinapanood ko to. Sasabi daw ni the organic chemistry, ganyan. Lakihan natin para makita. Yan. Yung 120 degree ay nasa quadrant 2. Gets nyo? May reference yan. Nasa quadrant 2 kasi yan. Ito. Yung 120 degree. Yan. Basta ko na lang para mas maintindihan. Nasa quadrant 2 ang 120 degree, di ba? Sabi daw ng reference of quadrant 2, ang sabi daw, 180, ima-minus mo sa 180. Eh, di ang sagot niya will be the 60. Gets niya? O, 60. Nandito na po yung 60 dito. 60 dito. Yan. So, 60 po yan. It means, teka lang, mali. So, 60 dito and 60. Wala na to. Mali lang. So, 60 to. Ma'am, paano? Since 60 yan, magdodrawing ka ng ganito. Dito, wala tayong pakalam dyan. Kaya nalilito. So, 60 po yan. Dito, pag nakakita ka ng mark dito, ang tawag dyan, right angle kasi 90 degree yan. Eto, 30 degree. Gets niya? Medyo, lapitan natin sa camera para makita. So, ang gagawin? Ano bang gagawin? Kung natandaan niyo yung mga unit circle, pero unahin natin yung the organic chemistry. Kung makikita mo yung the organic chemistry, kung nakikita mo yung format nito, yung 60, tapos yung, nasa tuktok kasi 30 degree. Kung makikita mo yung drawing like this, ito yon. Di yan. Ito yung pinaka, ano niya. So, ayan. Ito yung 60, ito yung 30. Ang gagawin lang na natin dyan, hahanapin natin yung opposite. Hahanapin natin yung pinaka-sign niya. Kasi sign is 120. Ito yung magiging format natin kasi ang nasa tuktok po kasi ay mali. So, ang yung nasa tuktok po kasi yung 30 degree. Bang way yan. So, ito. Ulitin ko. Di ba nasa 30 ang tuktok? Ito na po yung magiging tsura natin. Gets nyo? So, sign ang hinahanap. Di ba sabi nga nila, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Pag SOH kasi sign. So, ang formula for the sign is SOH. Mama na po yung SOH. Patok na patok yung isang estudyante. SOHCAHTOA. Is the mnemonic of the formula for the trigonometric triangles. Ano yun? Yung ganito. So, sign is equal to opposite over hypotenuse. Hypotenuse. Manis pala na hypotenuse. Yan. I'm not quite sure. Okay, mano, substitute lang naman. Alin bang yun yung ano dyan? Alin ba yung opposite? Ang opposite natin, so which is the positive 3. Kasi nandito, ito quadrant, ano na to eh. So, nasa ano na siya? Nasa positive 3 to. Ito, negative 1 to, yung nasa ilalim kasi, negative kasi ay yung x-axis natin nasa negative 1. Tapos yung y-axis natin is positive 3. Gets niya? The organic chemistry muna tayo mag-aano kasi mano-mano po to. Tapos yun, nawawala lang talaga yung sign. So, 2 po yan, 2 dito. Nila. Paano? Substitute lang. So, ano ba yung opposite? Ang opposite natin, yun nasa ilalim, which is the negative 1. Gets niya? Negative 1, substitute lang, para makuha natin yung sign 120. So, negative 1 over
negative 1 over mali yata. Mali. Opposite. Mali. From the top. Ito po yung opposite. Nalilito kasi ako sa figure ng ganito eh. Ulit. Ito po yung opposite, guys. Yung positive square root of 3 over yung hypotenuse natin is 2. So, automatic, pag binura, kasi positive yan, automatic buburahin na to. So, ito na pa yung magiging sagot for the sine of 120 degree. Uulitin ko. Ito po yung opposite. Tandaan nyo, yung square root of 3, ito po yung opposite for the kasi pag yung pinag-usapan yung Pythagorean theorem, pwede naman yung A, pwede yung B, kasi baliktaran. Ito yung hypotenuse, which is the letter C. Mamaya natin pag-usapan yan. So, ito po yung opposite, kakopy yung opposite, which is the square root of 3. Tapos over yung hypotenuse, which is 2. Substitute lang para malaman natin yung value of sine is 120 degree. Ito na po yung sagot. Check nyo sa calculator. Okay. Tapos po lagi ang degree ang opposite. Okay, sige po. Diyos. Hypotenuse ang pinakamababa. Hypotenuse ang pinakamababa. Okay. Caltech. Oh, may Caltech naman pero simple lang. Adjust lang yung negative 1. Adjust lang yung negative 1. Tignan natin yung lecture natin. Okay, patay tayo dyan. So, yan. Ulitin ko, ito po yung theorem niya for the right triangle. So, negative 1, kasi nandito po yung sa x-axis, yung negative 1. Gets niya? Ito po yung square root of 3, parang pinagkaiba-ayatan yung adjust yung negative 1, adjust yung negative 1. Okay, Caltech, sige Caltech, mamaya na lang po. Pag ayaw niya maniwala yung sagot, so sige mag-Caltech tayo. Mamaya na natin malaman kay Senior Pablo TV. So, buksan ng calculator dapat. Sabi daw naka-degree. So, degree po to. Ito. Yan, degree. Number 3. So, sabi daw, sine. Pindutin sine, tapos 120. Wala naman kasi ako nakalagay ng degree na symbol eh. So, close parenthesis. Ayan, ito na yan. Ito na yung sagot. Okay ba? Galing. Sige, Caltech daw. Rex sa canon. Yung hypotenuse ang pinakamababa. Hypotenuse pinakamababa. Baka ito tinutukoy mo, Diyos, Ito yun. Kapag marunong ka mag-demonstrate, kasi medyo nakalito ako sa mga ganyan, kasi magkaiba kasi yung tsura yan. Ito. Dapat na sana yung mga 30. Itong 30, nakatuktok yan. Ito yung gagayahin mo. Kung yung nakatuktok na 60, yun ang magiging tsura niya. Magkaiba tayo ng tsura nito, okay? Sige, try natin. Mahirap ito pag manual eh. Yan, ito na yung sa calculator. Kung kayo maniwala, kung may kopya kayo ng unit circle, tignan natin. Masabi daw, sine 120. Ano daw? Sine 120. Asan yung 120? Ito yun. Diba sabi nga nila, pag sine, what do you mean by sine? Yung letter Y. Ito pa yung X, ito pa yung Y. So, ang sagot, you will be the hypotenuse of the opposite. Ang hinahanap, sine 120. Kasi, ang sine kasi is Y. Yun lang. So, ito yon. Kung makikita mo, square root of 3 over 2. Ito pa yung sagot. Yun lang. Kung marunong kayo mag-determine, parang may kulang eh. So, lagay natin yung value nito, yung ordered pair. Ang ordered pair of the X, pag X kasi cosine, pag Y is sine. Tandaan nyo, yun lang. Kung marunong kayong tumingin, yun lang. Pero paalala, disclaimer lang po, depende po sa person nyo kung papayagan kayong gumamit ng technique. Pag hindi, mag-manual na lang po kayo. Ilang. Tabi po lagi ng degree ang OP. Okay. OP lang po. Sige. Aris, thank you pa sa pag-send ng bash. Astig, hindi naman po, di naman. Hypotenuse ang pinakamahaba. Okay, pinakamahaba is hypotenuse. Is the longest side po. Astig, hindi naman. Astig lang pa pag may technique ka. Pag wala kang alam sa mga technique, lalo ka mahirap pa sa mga manual. Pag manual kasi mahaba. Pag technique, maikli lang. Pinakamahabang side. Okay. Okay naman, sige, gusto ko i-share ko sa inyo. Bukod doon kay ganito na lang.
Pampano. Okay, fine. So, bukod doon, ang hirap kasi kay the organic chemistry. Yeah. Gusto mo sulatan natin yung ganito, insuring natin. Kaso ang hirap eh. So, mamaya na natin pag-usapan. Baray natin to. Ibubukod na natin yung mga ganito. So, kokopyahin natin yan. Chillax lang po kayo. Yeah. Sabi na ni Senior Pablo TV, kailangan daw isolve mo daw yung gano'n. Nung nag-high school ako, ito yung kopya. So, paano? Hirap, no? Hirap i-demonstrate. So, kokopyahin ko na lang. Sabi daw, yung gawin ko daw yung ganito. Dito tayo. Yan. So, gagawa tayo ng mga circle. Hindi ako marunong mag-drawing ng circle kasi kaya hirap maging artist. Kaya ganun. Diba sabi nga nila kapag ang 30 degree, ang pangit. Parang hindi pantay. Ang pangit yung drawing ko. Teka lang. Parang, yan mo na. Mas malaki ito, as ito mas maliit. Parang pangit eh. Lakayan pa lang natin. Yan. Hindi perfect yung drawing ko. Hindi na siya circle. Kaya mo na. Hindi ako perfect eh. Kaya hirap mag-artist. Yan. So, kunwari, sa base lang po kay Senior Pablo TV, gagawa ka ng 30 degree. Ng ganito. Tapos, ito yung 60. Halos talaga. Ito po yung 30. 30 po yan. Ito yung 60. So, sabi nga daw, etong 60 na to, halos kalahati ng ganito, pag ginanong mo siya. So, yung pinaka ganito, ang ganito to, so will be the 1/2. 1/2 po yan, 1/2. So, yan, 1/2. Eto, 1/2 ito kasi kalahati po sa 60 is 1/2 pa rin yan. Paano makuha yung mga value nito? So, paano? So, gawa tayo ng Pythagorean theorem. Ano yun? Pythagorean theorem ng ganito para makuha natin yung dalawang values na to. So, a square plus b square is equal to c square. So, yung c square, so will be d, 1 na lang kasi given na po yung 1. Parang mawala ang y natin, parang baliktad to eh. So, gawin na natin yung x natin. Ang x natin which is the 1/2 kasi yun ang nawawala. So, 1/2 quantity square plus b is nawawala. Gawin natin yung y natin, imbis na b. Kasi yung right triangle natin with the y. Tapos, ang c natin is gawin natin ng 1. Then, simplify. So, ano na siya? Nagiging 1/4 plus y. Square is equal to 1. So, okay. Ito, parang medyo mahirap lang ito i-demonstrate. So, transpose sa kabila yung 1/4 para maging negative. So, magiging y square is equal to 1 minus 1/4. Butterfly process po tayo ha. Butterfly process po tayo. So, y square is equal to, ang sagot? So, 1 minus 1/4 will be, gawin din natin yung butterfly process will be 3/4. So, square on both sides. So, and will be the y is equal to square root of 3/2. Kasi square root of 4 is 2. Bila. So, ito po yung value of the y natin. So, meron na po tayo ng value of the y natin. So, ang sagot niya, ito yung magiging value natin. So, ito po yung y natin. Teka lang. So, ito po yung ano natin. Yung ma-prepare na natin, ito po yung ano natin. So, square root of 3/2 and 1/2. Yan. Tapos, iyan ito. Medyo mahirap lang siyang sagutan. So, 1/2 and square root of 3. Halos ganun pa rin. Hindi same lang po sa location. Lang. Baka lang kayo mag-discard ng gusto nyo kasi magkaiba naman tayo ng sign eh. Ang sign lang yung naging katapat natin. Lang. So, ito po yung 30. Ito po yung 60. Bahala kayo sa buhay nyo nung gusto nyo. Lang.
pwede nyo ipagpatuloy. So, bukod doon, ito yung 120, imagine mo na lang, ito po yung 150. At least is the location, di ba? So, 120, yan ang katumbas po ng 60, tapos 240 yung katumbas ng 30. Kung kayo maniwala, gumamit po kayo ng terminal angle. So, didiscuss na nyo sa grade 10. Dati sa fourth year high school. So, try ko ulit yan. Tapos, yung 300 doon sa 600. Ay, sa 60. Tapos, sa 330 sa 30 degree. Yun lang. Tapos na. Yun lang. Kayo nang bahala mag-demonstrate. Okay na yung viewers. Wala na yata umaalis na sila. So, paano? Ulitin natin. Sabi nga, sine. Ito tayo. Okay, sine. Ang tanong kasi, sine is 120 degree. Yun lang. 120 degree ang sine. Ma'am, paano hinahanap? Di ba sabi nga nila kapag ang sine, paalala lang, itong nota. Notes po ko sa inyo. Pag note po, order per x and y, kapag ang sine is y. Kapag ang cosine is x. Kapag ang tangent, kabaliktaran ng tangent is yung kung tangent, x over y. Kasi pag tangent, y over x. Gets nyo? Y over x. Okay, ganun lang. Substitute na substitute lang. Ganun lang yan. So, 120 degree ba man paano? Hindi ko gets. So, asan yung 100 degree? Ito na po yun. So, it means sa unit circle mo tumitingin, so yung 120 degree, ang katumbas noon, pag gumamit ka ng conterminal angle, so will be ang stock niya will be the 60 degree. So, kung ay maniwala, eh di minus mo, so 180 minus 20 will be the 60. So, di ba 60 yan? So, 60. Aray, sakit. So, since sine yan, ano ba yung sine? Y yan, di ba? Anong value ng y natin? Ang value ng y natin, so will be yung square root of 3 natin, over 2. Gets niya? Yung y natin. Ito pa yung x, ito pa yung y. Yan, ito. So, napakadali lang. I-plug in natin, ganun lang yun. So, ang gagawin natin just, so, substitute lang to. So, ang magiging sagot niya will be yung square root of 3 over 2. Yun lang. Gets niya? Medyo mahirap lang siya pag-aralan pag ganyan kasi baliktaran kasi. Ganun lang yun. Demonstrate lang. Eh, ma'am, paano what if yung ganon? Yung may caltech. Pipindutin yung caltech, pinundot ko lang. Yun lang yun. Yun lang. That's simple easy lang po. Pero mas mahirap lang yung may baliktaran kasi kailangan marunong ka mag-computation lang yan. Yun lang. Ay, lang, wait. Sakit ng ano ko. It means na yung logical thinking po kasi. Kasi pag umuna na yung x natin is 30, tapos ito x natin, pero alternate lang. Kaya marunong kayo mag-logical thinking. Tapos, x natin gano'n, yun lang yan, bahala kayo maglista. Ito yung unit circle na kailangan matandaan, yun lang. Yun lang yun. Yun yung ganun lang. Huwag kayong mag-manual, mag-caltic na lang kayo lang. May tanong kayo? Reviewers, wala na? Nalaos na. 979 viewers. Okay. Yun lang. Medyo mahirap lang. Ito, pinag-aaral namin yung core nila kasi complicated naman siya. Okay. Bayan na natin ito. Bayan na natin yung discussion. Wala na, tumitigas na yung ano. So, kung ano yung payagan yung tricks nito, may katapat yan. Sandali lang, ha? Waiting lang po tayo. Ma'am, paano what if yung ganyan? Ano to? Yeah. Paano what if yung gagamit ka ng kamay?
Ayun. Sakto mat kami na yun sa RC. Yun lang po, Paul. Sige, manood lang po kayo. Thank you po sa pag-send ng badge. Mano, yung gagabitin mo yung kamay, pero paano what if yung 120, yung medyo mahirap lang siya sagutan. So, ang gagawin natin, try na natin i-demonstrate. So, sabi, 120 minus, i-minus natin yung 180. Yun na lang. Hindi, 60. So, di ba sa co-terminal angle, lumampas yung 120. Pero ang totoong sukat ng ano natin, 120, yung initial na sukat natin, 60 po talaga yan. So, kung titignan natin yung, ano natin, yung 60, ang totoong given is 120. So, minus ko na sa 180. So, 60 po yan, ang hinanap, sine. Sine po yan, sine. Di ba sabi nga nila, pag sine ng square of number of finger below over 2. Finger below kasi nasa baba ang finger nyo. Dito tayo mag-stop. Imagine na lang, ito. Ilang ang finger nasa baba? 3. Square of 3 over 2 ka. Pwede. Ito na. Yun lang yun. Yun lang. Gets nyo? Try nyo pa. Yun yung tricky part. Sige, laruin natin. Sino mag-iisip ng given? Pwede sana manual, kaya lang matagal. Kaya ganun. Try natin yung cosine. Cosine. Manood po kayong 8 viewers ha. Cosine is 240. Sagot. Gamit ang, anong gusto niyo? Manual, yung kamay, or ito na lang? Pwede ito, pwede ito, pwede. Medyo mahirap lang siya i-complicate kasi manual siya. Sige, sagot. Ano yung cosine 240? Pwede kamay. Hindi naman masamang kumamit ang kamay. Tricky-part po ito. So, okay, sa mga hindi marunong makaintindi, Frankie. Hello po, Frankie. Cosine 240. Kaya lang, mahirap to, malaki number. Huwag kayo mag-alala kasi, ang 240 po kasi, may condition po yan. Ang condition natin, paalala yung mga condition ha. Kailangan natin malaman ang condition. So, okay. So, yung cosine 240 ay nasa third quadrant. Bakit? Kasi pag sinukat mo yung protractor, nasa quadrant T, ang totoong initial, in terminal angle, so will be the nasa, teka lang, nasa 60 degree. Okay. Calculator na lang daw. Sige, mamaya na lang po, Paul Javi. Kaya lang, pag sa trigo, hindi yata tumatanggap ng calculator. Tingnan natin. Mamaya na lang. Ang tricky part nito, dito, di ba nasa quadrant 3 na? Ang gagawin natin dyan, hindi naman pwede mag-minus lang yung 360 kasi sobra na yon. Napaka-sobra naman yon. So, ang gagawin natin dyan, quadrant 3, etong given na to, minus mo sa 180. Ganun lang. So, 240 minus 180. So, will be the nasa? Ito. Ha? Satulik eh. Ito. Teka. Okay, 60 po yan. 60 degree, okay. Since, ang totoo kasi given is what, ang given po kasi is cosine 240. Pero ang initial given natin is 60. Since 60 yan, cosine, magkamay ka na lang. Pwede kamay, pwede ganito, pero mas mahirap ito kasi bawal kasi sa professional. So, cosine 60 degree. Pero ang given is 240. Pabayaan na natin yan. Ang tricky part natin, para makuha natin sa cosine 240, pero ang totoong sagot is 60. Kaya nga, kinumpute ko na nga yung ganito eh. So, ang gagawin natin yan, yung cosine 60, cosine, pag cosine is finger above. Ito si cosine 60. So, finger above is 1. Square of 1 over 2. So, ang sagot is 1/2. Tama ba ako? Tignan natin. 1/2 daw ang sagot. Tignan natin. Check natin sa calculator. Okay. 1/2 ang sagot. Medyo kinakabahan ako. Cosine. Okay, cosine. Calculator. Okay, cosine.
240 degree. Wala sa akong degree. Ayan. Cosine 200 degree, dapat 1/2 ang lumalabas. Kaso, may kulang. May kulang. Negative po yun ng yan. Sa magagamit yan, sunod sa may unit circle po yan. So, yan. Kaya, ganun. Hindi pa tayo tapos. Kaya lang, nasa quadrant 3. Oh. Since, yung 240, ganito yan. Oh. Alam mo lang yan, ganun. Yung sumasagot, pero may kulang. Kasi, pag kumuha ka ng unit circle, yung 240, ito unit circle natin, di ba? O, yan. O, 240, sa totoo lang po, nasa quadrant 3 po yan. Dito tayo ko tumigil. So, initial na ganito. So, ang total lang yan, nasa 60 degree. Pero negative. Negative po yan. So, nagiging negative na po yung values. Ito po yung magiging sagot. Gets nyo? Pero, signs po siya, sign. Kasi sa totoo lang, guys, pag quadrant 3, ang pinagmulat is negative. Negative po yan. Cosine po, pag cosine po ang pinagmulaan, pag cosine, yung value of x natin, it's within the negative. Kung titignan natin yung, kung titignan natin yung 240 yung unit circle natin, ito yung unit circle natin, 240, di ba cosine po yan, pag cosine is x, is negative 1/2. Yun lang. Yun, demonstrate lang yun. Yun lang. Pag counterclockwise negative, yes po. Pag counterclockwise negative, depende po sa sitwasyon. 0. Thank you po sa pagsend ng batch kay Love, Sweet Love, at si Me. Medyo mahirap lang to sa pagmalaking number. Pero pag gagamit ka ng kamay, para lang sa mababa. Pero bago ka magkamay, iti-determine mo muna, mag-drawing po kayo ng mga graph gamit ang coterminal angle para malaman natin kung kung saan ang location ng quadrant, kung quadrant may negative. Etong quadrant pa may positive, may negative, depende sa sitwasyon. Minus lang naman. Yun lang. Gets nyo? Kaya, ganun. Kung ayaw maniwala, pwede nyo gamitin kay the organic chemistry. Ma-challenging talaga yan. Madali lang. Kung ayaw nyo kay the organic chemistry, pwede nyo, lakihan natin ng ganito. Ay, tumutuyo yata yung So, yan, okay na tayo dito. So, ulit-ulitin natin. Okay? 240 degree. Dun tayo kay the organic chemistry. Yun lang. So, medyo madali lang siya. So, ang gagawin, i-graph natin yan. Nasa quadrant 3 po tayo. So, since ito, ang lakayan natin ang graph natin, sa total lang yun, yung 240, pag sinukot mo sa protractor, nandito na siya. So, dito po tayo, dito ang diretso. Since 60 yan, ito yung 60, nasa tuktok po yung 60 degree. Pero ito yung 30, ito po yung 90. Kung i-demonstrate natin dito, ito yung 90, ito yung 30. So, since, asan po yung natin? Yung illustration natin. So, ang tawag yan, 60, 30, hindi 90 to. 60, 30, and 90 na theorem. So, tuktok ng 60, tanda pag tuktok ng 60, ganito. Right triangle mo po siya. So, asan yan? Asan yung itsura, no? So, ito pa yung itsura, no? So, para makuha natin si cosine, para malaman natin yung cosine. Ano ba yung formula for the cosine? So, katawa. So, CAH. So, cosine is equal to adjacent over hypotenuse. So cosine is equal to adjacent, or pwede naman acronym naman para wala naman masama, adjacent over hypotenuse. Yun lang. So, para makuha natin ng ganyan, pero negative po yan. Kasi negative po yan, so will be the equal of the 60 degree po yan. So, yan ang totoo. 60 degree po yan. Ma'am, paano? Titingnan natin yung figure natin kay the organic chemistry. Yung opposite natin, ang opposite natin nandito sa 1. Tama ba? Dito yung sa 1, di ba? 1. Tapos yung nasa ilalim, square root of 3. Tapos yung 2 natin. Gets nyo? Merong bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo gumawa ng ganitong value. So, pwede kayo mag-translate into Pythagorean theory. May pinakita ko kanina, kaya ganun. So, adjacent. Asa pa yung adjacent? Nasa baba, ito yun.
So, square root of 3 over yung hypotenuse natin is yung 2. Ha? Parang mali. Teka, sandali lang. Okay. Wait lang, wait. Ano natin? Ulitin natin. Mali, nililito kasi ako. Ulitin natin. From the top. Ito pa yung ganyan. Mali na tayong drawing ko. So, dito tayo tumigil. Hindi ito. So, sa totoo lang po kasi yung ano natin, ang tutok natin is 30. Nasa ilalim. Meron na nilito ako sa 13, 30. Ito yung 30. Ulitin natin sa 30. Ito pa yung 60. Ito yung 90 degree. Ma'am, paano? Dito tayo tumigil, tapos magdodrawing ka ng ganito. So, yung pinaka-opposite niya, 30, pero nakabaliktad. Baliktad po to. Yan ang pina-answer dito. So, yung pinaka-ano natin, yung opposite natin, opposite ng 30 degree natin sa tuktok natin, kaso baliktad. Kunwari, ito yung 1. Ito yung 1. Nasa ilalim yung, ano natin, adjacent natin is 1. Tapos daw po yung nasa likod is square root of 3. Kaso negative. Negative kasi naka-ano na siya. Negative po siya. Naka-negative po siya kasi wait lang. Hirapan ako. Ito po yung, ito yung 2. So, kaso yung 2, nandito siya. 2. Yan po yan. Ito po yung square root of 3. Yan, square root of 3. Gago pa si chemistry. Yan, square root of 3 yan. Yan. Ganito, ito pa yung, ano, yung ilalim niya is adjacent is 1. Tapos yung hypotenuse is 2. Tapos yung pinakalikod is opposite is square root of 3. Sa base lang po sa yung ano niya, so yung ano natin, yung theorem natin ng triangle natin is 30, 60, and 90. Okay? So, na natin. So, adjacent, ano ba yung adjacent? Yung adjacent natin yung nasa ilalim. So, adjacent natin yung nasa ilalim. So, which is the 1 natin. Tubukan natin 1. Tapos, yung hypotenuse natin is 2. So, yan, tumama. Pero, negative po siya. Negative po yung ano natin. Yung hypotenuse natin. Negative 1 to, negative 1. Ano ba talaga? Nalilito kasi ako. Ulitin ko natin, negative 1 kasi yung value of x natin is negative 1 kasi negative po to. Ito ang adjacent natin is negative 1. So, ang totoong sagot talaga is negative 1 over yung hypotenuse natin is 2. So, ito na po yung tamang sagot. Yun lang. Nakakagutom yung drawing mo, hindi naman. Gawin na natin yung petrol pen yun lang. Malabo kasi. Ulitin ka. So, nag-drawing din ako ng yung cosine is 240. Ang total ng initial angle natin is 60. Dito tayo tumigil, pero gagawa ka ng triangle. Mali ang demonstration ko. So, dito ang tumigil, tapos magdodrawing ka ng triangle na parang pataob. So, ang theorem ng triangle natin, which is the 60, 30, and 90. Ang nakatuktok yan is 30, kaya lang pababa siya. Bigla ako nag-grave sa pizza. Baka nagutom ka, baka kumain ka muna. Ito na po yun. So, yung value of yung adjacent natin, ang adjacent natin is negative kasi yung value of x natin is will be the negative. Tapos hypotenuse natin is 2. Tapos yung ano natin, yung opposite natin is negative 3 kasi naka-negative, nasa quadrant 3 po siya. Okay, gets niya? Kung ayaw mo ng ganito, kung ayaw mo nang gamitin ng del, pwede ka magkamay. Pero, i-demonstrate mo na. Ayusin nyo yung hatian ng pizza, wala na lamangan. Gabi ka naman. Kaya kung ayaw mo ng ganito na to, pwede ka magkamay. Kaso, may malaking number kaya mag-discard eh. So, eto, 60, ang total talaga 60 net, pero nasa quadrant 3. So, ang sagot niya will be the 1 over 1/2 kasi yung ang finger about natin is 1
over 2. Pero ang totoo, nasa quadrant 3, maglalagay ka na negative 3. Wala. Gets nyo? May tanong po kayo, dapat sakto ang sukat yan. Grabe ka naman, ang hirap naman yung ganyan. Oh, may tanong kayo? Ultimo durog kasama. Grabe ka naman. Okay, may tanong kayo. Sige, kayo na sumagot dito sa tangent. O, subukan natin yung tangent. Pero what if yung tangent? Subukan natin. Bago ko naman gumamit ang kamay, so gamitin na natin yung yung coterminal angle natin. So, ang target natin is tangent. Pwede calculator, pwede yung ganyan. Basta mahalaga yung calculate. So, tangent is 330 degree. So, gawa tayo ng natin units, yung coterminal angle natin. Ganito. So, since, saan ba? So, yung 330 ay nasa quadrant 4 na siya. Nandito siya. Dito ka. So, yan, dito ka tumigil. Yan. So, ang totoong initial is 330. Pero yung pinaka-initial, yung pinaka-loob, so, yung ganyan, ay magiging, ay magiging 30. Ang sukat is 30. Pero ang initial, pag dinomi mo to, ito yung 90, ito yung 60. So, 60 ang nakatuktok, pero baliktad. Pang-geometry yan. Hindi yan pang-geometry. Ang tawag lang kasi unit circle lang. Ito pa yung pinapalo kay the organic chemistry. Okay. Nasa quadrant, na siya? Nasa quadrant 4. Kung ultimo, ima-minus mo. So, quadrant 4 siya, ang condition. So, magiging 360 minus 30, will be 30 degree. Yun lang. Yun lang yun. So, since paano natin malalaman yan? So, tangent ang hinahanap natin. So, gumamit tayo ng mga formula for the SOHCAHTOA. So, TOA. Ano yun? So, tangent is equal to opposite over adjacent. Pwede namang adjacent, pwede adjacent. Depende sa pronunciation. Yeah. So, paano? Nililito kasi ako. Geometric computation naman. Ano yung geometric computation? Ano yung discussion? Try ko po to. Paano? So, asan ba yung opposite? Nalilito kasi ako sa opposite. Ang opposite natin ng 60 na tutok. Ito yung 16 na tutok, ha? Ipabaliktad. Hindi na kayo mag-focus pa, hindi kayo nalilito. So, yan. So, yung natin, ang pabaliktad kasi, tandaan yung likod natin ng triangle natin, yung opposite natin, so which is the 1 dito. Ito yung 1. Tapos, yung adjacent natin is, kaso, naka-positive po yun, so, square root of 3 po tayo. Pero, nalilito kasi ako. Pero, etong yung adjacent natin, since y-axis tayo, negative 1 yan. Tapos, yung hypotenuse natin, yung square root of 2. Wala itong square root of 2. Yan. Okay na tayo. So, substitute lang. Okay. So, ito po yung adjacent. Adjacent natin nasa ilalim. Naka-positive yan. Ito pa yung opposite, yung nasa likod is negative 1 kasi yung x-axis natin, yung y-axis natin with the negative 1. Tapos yung hypotenuse natin, which is the 2. Tignan natin. So, substitute lang naman. I-convert niyo yan sa geometric computation. Paano mong radiant yung given? Sige, mamaya na po. Ready. Sige, mamaya na lang yun. Radiant ang given. Sige, mamaya na po. Pero sa calculator, bago ko mag-ganyan, pero ilipat mo doon sa radiant. Dapat naka-radiant din ang calculator mo. Sige, mamaya. So, ang opposite natin is negative 1. Tapos, yung adjacent natin, yun nasa ilalim. Which is the over square root of 3. Then, rationalize. So, cancel out yung 3 kasi understood na yan. Kasi pag square root of 3 times square root of 3, di square root of 9. Square root of 9 is 3. Ganun pa rin naman. Di ganun. Logically, cancel out yung square root of 9 kapag para sa 3. Yun lang. Ang sagot talaga is, will be the negative square root of 3 over 3. Kung titignan natin doon sa unit circle, yan. Ito talaga sagot niyan. Ito. Ultimo, ito. Since tangent yan, medyo mahirap ang tangent. So, tangent of the 330. As in yung 330. Ayan, ito yung 330.
Tangent po to. So, ang target ng tangent natin, so will be the, ano natin yung tangent natin? Yung sine over cosine. Y over x. So, ang hinahanap y over x. Ito yun. So, since totoo yan, square root of 3 over 3, pero wala naman nakalagay dito. So, medyo mahirap lang ito paniniwalaan. Ang hirap pag tangent, wala eh. Ang gagawin natin dyan, substitute lang naman to. Kung makikita mo yung calculator dito, pag kinalculate mo to, dito sa fraction na to, etong opposite na to. Kaya na bahala mag-calculator kasi ang lalabas lang yan is negative square 3 over 3. So, try natin sa calculator. Mahirap pag tangent eh. Eto, tangent natin. So, tangent, dapat naka-degree po yan ha. Naka-degree. So, tangent is, let's say, 330, 330 degree, wala tayong degree ko. Depende sa calculator nyo. Translate. So, negative 3 square root of 3 over, negative square root of 3 over 3. Yun lang. Yun lang. Kung ayaw mo ng kamay, magkamay na lang tayo. So, since negative yan, nasa quadrant 4 yan. Malalaman natin yan. Tangent, mahirap ang tangent eh. So, kung gagamitin ang kamay natin, so, tangent 330, pero ang initial angle natin, pag gumamit ang quaternion, will be the 30 degree. Dito tayo, so, 30. Pero, tangent. Pero, mahirap yan. So, base lang po sa formula for the tangent. So, number of finger below, ano yung finger below natin? So, which is the 1. Mamaya, wait lang. So, ito pa yung kamay natin. Ito tayo. So, formula of the tangent is number of the finger below, square root over square root of finger above. So, ito pa yung finger below. Dito tayo tumigil. So, ito na po yun. So, 1 over finger above ng 30 is, 2, 3. So, 3. Square root po to, square root. So, hindi pa tayo tapos. Kailangang i-rationalize. So, since yan, rationalize, ito wala na to. Ay, sige na, iyan na parang hindi nakakalito. So, ano na siya? 1 over square root of 3. So, it'll be the 3 over 3. Pero, negative. Negative. Nasa quadrant 4. Ito yun. Lalagay ko na siya negative. Yun lang. Tayo na mamabala. Yun lang. Negative lang. Ganun lang yun. Yan. So, negative square root of 3 over 3. Yun lang. Ganun lang. Ano, nagets niya? Nagets niya na? Nagets niya na? Ang hirap talaga maging mathematician. Ang hirap talaga magturo. Kaya ganun. Dahil na lang natin yung ballpen. Nag-ano kasi sumasobra na. May tanong po kayo sa ganito. Pag hindi nyo naiintindihan, hindi magtanong nyo ka sa akin. Radian daw ang sunod. Sige, radian na pagbigyan natin. Pag sa radian ang given, i-convert mo siya into degree. Ganun, madali lang. May formula for the radian. Pag kinonvert mo into degree. So, anong given? So, request na po yung nagko-comment. Burahin na natin to. Picturean nyo kaya para mas kita nyo. O, picturean nyo. Ili. Magbibilang ako ng 20 seconds. Picturean na. Screenshot nyo na. Okay naman, sige, buburahin ko na to. Tapos na to. Tanggalin to. Ah! Teka lang, nahulog kasi ko eh.
Hanap pag radian. Huwag kayong mag-alala. Radian lang naman hanapin natin. Okay, radian ang hanapin natin. Halo, di ko pa SS. Oy, da-download natin sa YouTube yung Emrical. Punta kayo doon ha. YouTube channel ko, Miriam Flores. YouTube channel ko, Miriam Flores. Tapos, pag-subscribe mo ako doon. Wala lang, 20 seconds ha. Naka-record lang naman, Emrical ha. Huwag ka na umiga. Da-download natin yung mamaya para mapapanood natin yung hindi mo napapanood yung live streaming. YouTube channel ko, Miriam Flores. Nakakulay green yung suot ko, tapos 51 subscribers. Kung nanonood ka man, thank you. Yan lang. Emrical, thank you sa pag-send ng badge. Radian daw ang given. Sige, walang problema. Pero bago ka i-convert ito into degree. Saan? Ito? Ay, iba po yan. Ang tawag lang dyan, yung mga category identities yan. Sige, 10 seconds ha. Okay. Okay na. Okay na. Nakapagtining na siya. Okay, isa pa. YouTube channel ko, Miriam Flores, punta kayo doon. 180 degree. Ang given, next, mamaya na lang. Waiting po tayo. Paano? Radian muna kasi, Radian, mahalaga yung Radian kasi may yung computer. Radian naman, guys. Radian daw. Ito yung mga given na daling doon sa the organic chemistry. Ma'am, paano kapag Radian? Huwag kayo mag-alala. Pero yung calculator, bago ko mamagganyan, dapat nang i-convert into Radian. Huwag kayo mag-degree kasi pag Radian, kasi naka-pi. So, kunwari cosine is 11 pi over 6. Sagot. Ma'am, paano yan? Parang hindi yata maintindihan na kasulat. So, bago ka makakuha mo yung unit circle natin. So, i-convert natin into degree. So, ito po yung given. May formula po tayo para may convert ang degree natin. So, radian to degree. So, 11 pi over 6 times 180 degree para makuha natin yung degree natin. Ito talaga formula for that, makuha natin yung degree natin. So, 180 degree over pi. So, cancel out yung pi. Tapos, lowest term po kasing ganito, kasing cancel out method will be 1 over 30. Kasi 6 divided by 180 will be 30. So, sagot will be 11 times 30. Madali lang i-tricks yan. So, pwede naman 330. Pero, itong tricks na to, ito pag-iwalay natin to. Times po yan yung x. So, 10 plus 11, 10 plus 1, tapos, plus 30. Let's do that. Ulit. So, bakit pinag-iwalay? Kasi ang target natin, i-complete natin yan. Ibis-iman mo, no? So, 10 plus 1 factorial dito, tapos copy 30. Distribute down. So, 300 plus 30. So, madali lang iyan. Yung 330, yun lang. Kung ayaw mo ng trick nito, sa panimanong lang. 180 degree over pi. Ang hirap naman yan. Bricks! Pero, cosine, tangent, or sine? Paki-comment down below. 180 degree over pi. Ay, nga, formula ata to. Formula. Naka-formula pala. Kala ko given eh. So, meron na tayo dun sa degree natin. So, ang katumbas niya, ang totoong sagot niya, pag kinonvert into degree, so, will be the cosine 330. Okay, gets niyo? Mag-drawing tayo ng triangle. Polymilaya. Sige, formula. Okay, gets ko na. So, dito tayo, guys. Yan. Magdodrawing tayo ng triangle para malaman natin. Asan doon yung 330? Anong condition? Ang condition niya ay nasa quadrant 4. Bakit? Kasi, i-minus mo yung 360. Ito sa given na to. So, 360 minus 330 will be the 30 ulit. Ingat lang, Marian, baka magkamali ka na naman. So, dito ang 30, mali ang drawing eh.
Yan, dito, initial. Dito tumigil. Ingat lang. Ito pa yung nakatuktok is 30. Ito yung 60. Gagawa ka ng triangle like this. Ito yung 90. Dandaan. Cosine po to. Right side, okay, right side. Nasa baba. Okay po. Sa baba. Okay, waiting lang po, waiting. So, yung adjacent, ayan na naman tayo, Marian. Yung adjacent natin, square root of 3 natin. Positive yan. Tapos yung opposite natin is 1. Yung 1 natin. Tapos yung ano natin, yung 2 natin, nasa hypotenuse. Gets niya? Okay na tayo, di ba? Hindi po yung geometry. Trigonometric po yan. So, pinag-usapan natin si unit circle. Walang pangalan. Ang hinahanap, cosine 11 pi over 6. Pero pag kinumbert into degree, cosine 330. Para mahanap natin kung ano ba talaga ang cosine, ang value natin. Pag nilabas mo sa calculator. Sa series yan, sa series. Sige. Ma'am, paano yung kukuha? So, since ang formula for the cosine, sokotawa to yun. So, sokotawa. So, sok is sine is equal to opposite over hypotenuse. Ma'am, so yung opposite natin, ang opposite natin yung nasa likod is 1. Ito. Yung 1 natin, tapos yung 2 natin. Okay natin. Wait lang. Inaralin natin to. Opposite natin. Opposite natin is 1, tapos hypotenuse natin is 1 half. 1 half? Sure ka? Tingnan natin. Cosine, pala, para mali. Mali yata formula. Cosine pala to, cosine. So, very wrong po. Ayusin mo. Cosine po to, cosine. Hindi po yung cosine pala to. Hindi yung sine. So, ang totoo lang kasi cosine is equal to adjacent. Adjacent over hypotenuse. Nalito kasi ako sa mga ganyan kasi allergy ako dito. So, adjacent natin, sabi adjacent, nalito kasi. Adjacent natin square root of 3. Tapos na yung hypotenuse is 2. Ayan, tignan natin sa calculator kung tumama. Okay, pero bago ko muna mag-ganyan, miss ko lang. Kaso ang problema, ang given natin, dapat tumama po yan sa square root of 3 over 2. Paano? Pero ang problema natin, ang given natin ay naka-radian. So, pag pinindot mo sa calculator, di ba degree yan, i-convert natin into shift mode tapos radian 4. Kasi may pi po yan. So, pindutin nyo ng cosine. Cosine tapos 11. Fraction bar tapos 11. Shift tapos pi value over 6. Close parenthesis. Kung makikita mo yung sagot, etong sagot sana nito, yung square root of 3 over 2, lalabas yan. Ayan, di ba? Ang galing. Ayan, gets nyo? Yan yun. Parang nasawa na yata yung mga ganyan kasi alam na alam yung mga pinag-aralan nila. At ang sagot, yung pinag-given natin is box natin, Marian. So, ang sagot talaga will be itong convert na to. Ang sagot niya, ang katumbas is square root of 3 over 2. Yan ang sagot natin dyan. Yan lang. Kung ayaw mo ng ganito, magkamay na lang tayo. Pero, i-convert mo muna into degree. Pero, translate ito, pag co-terminal angle yan, nasa 30 po yan. So, ang totoo is 30. So, cosine 30. Kasi, 360 minus 330 will be the 30. So, dito. Pero, naka-quadrant 4. Positive po yan. So, cosine, pag cosine, ay x po yan. Value of x yan. Dito tayo. Ito yung natin, kamay natin is 30. Cosine na po yung formula for the cosine. Ang hinahanap, square root of number of angle about. Kasi pag about pataas. 1, 2, 3. So, square root of 3. Tapos, over 2. Since cosine yan,
X yan. Ay, o nga, X yan. Kung titingnan natin yung quadrant. O, X yan. O, wala. Ito talaga ang sagot niyan. 4D, itong given na tayo. So, halos, ito, pag kinamay mo, pares lang sila. Yan lang. Yan lang. So, yan lang talaga sagot niya. Yan lang. Nag-catch niyo yung tinuturo ko. Nag-analytic geom ba kayong boss nung nag-topic? Hindi po. Di pa ako nakapagturo ng analytical geom. Hindi pa po, Crix. Sige, screenshot mo muna yung mga radian. So, mamaya radian po tayo. Sige, screenshot nyo. Pag imbes na 20 seconds, 30 seconds, sige, screenshot na. Buburahin ko na yan. Bura na. Ayan, yun lang. Sige, burahin nyo na. 30 seconds ha. Buburahin ko na yung mamaya. Naka-radian po yan. 30 seconds, Jed. Okay na ba nakapag-screenshot na? Ay, viewers. Sakit ang ulo ko. Oy, Enrical, ko nanonood. Ay, iba pala yan. Ibang pangalan pala yan. Enrical pala yan. Okay na. Nakapag-screenshot na. Nakapag-screenshot na. Sige, buburahin ko na to. So, analytic sample po tayo. Radian pa rin, pero pares naman. Okay na? Okay, kung ano yung totoong sagot niya kanina, yung cosine. Cosine 330 pag kinonvert into degree. So, 330, ito. Yan, 330. Pero pag cosine x yan, so, square root of 3 over 2. Ayan, yung sagot mo, yun lang. Titinggoy dito, yun lang. Ang mas mahirap yung tangent, komplikado yung tangent, kasi i-compute mo yun into the division. Kasi, y over x kasi ang tangent. So, kayo nang bahala kasi naka-fraction, babalik ta rin kasi simplify. Rationalize pa yan. Ang hirap. Mag-calculate ka na lang po kayo if hindi maipit ang teacher niyo. So, total simple. Okay? Yan lang. Another example po tayo. Maraming naman na to. Picture ko kaya para mas memorable. Hala. Burahin ko muna to ah. Wala lang iba. Okay na. Okay, another example mo na ulit. Para matapos na. Kasi alam niya naman yung mga discussion. Wala nang iba, puro radian lang. Wala nang example. Kasi isa pang radian ba para mas excited? Wala pa ka po ba trabaho? Dati may trabaho po ako, encoder sa online, pero nasa bahay lang kasi nagkabaha, Jamski. Okay. Mahirap talaga sana yan, mga ganap ng trabaho. Kaya gano'n. Kasi kailangan talaga bantay mong gulang po kasi matanda na. Walang magbabantay. Okay ba? Okay, radian po tayo ulit. So, wala na bang iba? Eto, sine 5 value of 5 over 6. Close parenthesis. Paano natin mahanap yan? Lapit sa camera mo yan. Alam na alam yan. So, paano sasagot? Kasi 1 minute sagutan nyo. Kapag hindi alam, ako magtuturo. Madali lang yan. Pag-aralin mo mabuti yung conversation, radian to degree, tsaka degree to radian. Susunod na lang yun kasi formula lang naman yan, di ba?
Eh, wala na ba? Wala na ito sumagot. Ako na mag-a-adjust. So, problema, naka-radian. I-convert ito into degree. Yan ang target natin. So, gagawin natin dyan. Pag-aralin mo mabuti yung pag-convert ng radian to degree. May formula yan para makuha natin yung degree natin. Ma'am, paano? Ito, sulatan natin to. 5, balok 5 over 6 times 180 degree over 5. So, cancel out yung pi. Then, kayo na bahala mag-factor out. So, since ito, mukhang pasok to, so, 1 and 20. So, magiging ano na siya, magiging teka lang. Parang hindi na yung 120, parang mali. 6, 12, 80. 30 pala to, 30. So, 150 lang. 150 degree lang. Bakit? Kasi lowest term ng 6 and 180 or divide sa 180 to sa 6, edi 30. So, 30 times 5, 30 times 5 is 150. Multiply lang. Kung ayaw mo nang maniwala nito, mano-mano. So, pwede mano-manuin. Ipagtabi natin. Ito yan, di ba 5? Kung ayaw mo ng lowest term, pwede mano-mano, pero kung niya pa pera, gawin mo yung tricky part. 30 times 5 will be 150 degree. Yeah, so, ang translate nitong degree will be the sine 150 degree. Yun lang. Gets niya? Normal cube na ali. Sa stat yan Ang alam ko lang sa stat, yung mga basic lang. Yung mode, median, tsaka mean, average. Pero yung sinasabi mo yung ganyan, next standard normal cube, hindi namin pinag-aralan niya. Pasensya na, Prince JB. Hindi ko po alam yan Standard normal cube, hindi na namin pinag-aralan yan. Sa stat yan. Stat and probability yan. Pero hindi na naman pinag-aral. Pasensya ka na, kapatid. Okay, ito na lang tayo. Gusto niyo search mo sa Google. Okay na tayo sa sign pero drawing muna tayo. Ano yung condition nito? So, mag-drawing tayo ng triangle natin. Unit circle po tayo Asan yung 150 degree? Nandito sa quadrant 2. Ma'am, ano yun? Dito. Yan. Hindi kasi ako marunong mag-drawing dito ang location. So, since ganyan, gagawa tayong triangle. So, ano na to? 30 degree. Parang hindi yan to 30 degree to. Parang 60 ata to. Kaya may protractor dito. Yan. Ito yung 150 degree. Hayaan mo na. So, ito po yung 30. Ito po yung 60. Ito po yung 90. Gets niya? 30 po to. Pangit yung sulat ko So, ang initial po talaga ng sine is 150. Bakit? Kasi, pag minus mo, 180 minus 150, condition of the quadrant 2. So, magiging ano na siya, magiging 30. Yeah. So, nasa 30 degree. Pero, naka-negative pa. Tignan natin. Pag sine is y. Waiting lang po So, ito na yung condition. So, paano? Nakatuktok na yung 60 degree. Ang itsura natin ng triangle theorem natin is 60, 90, and 30. Ito yun. Kahit balik rin mo, ganito yung itsura niya. So, medyo nakakalito sa iba. Okay po. Salamat. Yeah. Paano? So, ito po yung opposite natin is 1. Ingat lang, Mary Ann. Opposite natin is 1. Tapos, sa adjacent natin, yung nasa ilalim. Since, nandito siya sa ilalim, so negative square root of 3. Tapos, sa hypotenuse natin is 2. So, since sine ulit yan, sine, so katuwat po tayo, sine. Soc. Pag soc is sine is equal to opposite over hypotenuse. Yan lang. Ano yung hypotenuse natin? Yung 1. Tapos, hypotenuse natin is 2. Eh di ang sagot, it will be the 1/2. Yun lang. Ang sagot natin doon sa original natin, so will be the 1/2. Ito na yung nakabox. Gets niya? Ang galing talaga ni Andoy. Handaan, pag sine, y po yan. Tinag natin sa unit circle. Nayo ka, Mary Ann. Okay.
pag kinumbert nito, ito talagang given niya, naka-radian po siya. So, ito talaga ang sagot niya. Ito talaga pag degree. 150 degree ang katumbas nito. Asan yung 150 degree? Ito po. 150 degree sine, pag sinabing sine y, nasa y value. Ito po yung x, ito po yung y. So, 1/2 ang sagot, ito na po yun. Yun lang, titignan lang. Yun lang yun. Ang dali-dali-dali naman. Pero pag ayaw maniwala, hindi kayo pinayagan tumingin sa unit circle, ayaw man ng ganito. Kung gusto niya, magkamay na lang kayo. Since 150 degree yan, convert into yung mas maliit, 30 degree po yan. So, kunin natin yung 30 degree, magkamay tayo. Pero titignan natin na sa quadrant 2, positive po yan. So, wait lang. So, 30 sine, eto, 30 sine, sine 30. Ang formula for the sine natin, finger below. So, ito, 1 over square root of 1, tapos ang 2 natin. E di, ang sagot niya, ulit, yung 30. Square root of number of the finger above, square root of number of finger below, ito, sine natin, over 2. So, itong below natin, so, square root of 1 over 2, of yung 2. Then, simplify, di 1/2 ng sagot nyo lang. Sobrang dali lang naman yun eh. Gets niya? Okay na ba? So, malapit na tayo matapos kasi sumasakit talaga ulo ko. O, sino magbibigay ng gibe? Parang boring na boring ah. 1 hour and 23 minutes. O sige, magbigay ka ng given, wag naman yung sobrang taas. Yung related din sa unit circle. Kasi pag hindi yung mga given, hindi tumapat din sa unit circle, ako pa mahirapan, kaya ganun. Isip-isip pa tayo. Wala na tayo maisip. Sige. Okay, another sample po tayo guys. Burahin ko muna to ah. Sige, screenshot ulit. Screenshot ulit. 20 seconds screenshot. Para makapagbura na. Okay na ba? Wala na. Sige, baburahin ko muna to. Okay, kasi last given na to. Parang nangyari. 7 viewers, okay na ba kayo? Okay na ba kayo yan? Parang na yata nanonood. Alam naman nila na nag-gets niya. Okay. Sige, Anday, manood ka. Ito yung pinakamahirap to. Tangent. Medyo mahirap to sagutan. So, tangent, negative 150 degree. Ang hirap niya na. O, sagot. Mga 7 viewers, marapit na matapos. Wala na yata na mag-send ng badge. So, tignan na ko yung schedule para bukas kasi natatapos na yung trigo. So, sa susunod naman po yung balik po tayo sa basic calculus. Alam mo na.
Naraya tayo dito. Halha, thank you po sa pag-send ng badge. Okay. Game na. Paano na ba? Sige, para matapos na, para makapagpahinga na ako. Ma'am, paano? Okay. So, since naka-negative, yan ang medyo mahirap yung nagkakaproblema. So, since negative yan, so, negative 150 minus plus 360. Para makuha natin yung pinaka counterclockwise natin ng value natin. So, will be the 210. Pero ang totoo, ang graph natin, ang initial graph natin, sa totoo lang, kasi nasan yung 150? Eh, imbis na counterclockwise, clockwise po to. So, paano? Dito tayo mag-umpisa. So, pag negative, clockwise po to. So, nandito si 150 degree. Ito yan. Yan. Kasi pag negative, is negative 150 degree kasi clockwise po siya. Pero ang initial nito, para makuha natin to, so since parehas yan, 210 na po siya. So, coterminal angle ang tawag doon. Yan, hila. So, mamaya na natin yung ano to. So, since nakakuha na natin yung tangent is 210. Yan. Para maano yung sulat ko. Napit sa camera, Mary Ann. So, sa totoo lang po kasi, pag ginawa yung initial bond ng ganito, ito po yung negative. Ito po yung initial na ganito. Negative 150 degree. Yan. So, since yung ganyan, gagawa tayo ng triangle. So, 30 degree ulit yan. Bakit? Kasi, pag may minus mo to, minus naman ulit to. So, ano na siya? Waiting lang po. So, since 180 degree, itong initial po talagang given. So, 180 degree minus 150 will be the 30. Para makuha natin yung angle nito, yung initial. So, naka-30 na to. Ito yung 60. Ito pa yung 90. So, since mahirap, pata-obtuse siya. So, nakikita natin yung triangle theorem is 60, 90, and 30. Ano yun? So, asan yung adjacent niya? Ang adjacent niya, since negative yan, negative square root of 3. Kasi, yung x-axis natin, naka-negative yan. Tapos, yung hypotenuse natin is 2. Tapos, yung opposite natin, negative po yan. So, negative. Ilan? So, then, add natin. So, since tangent yan, ang formula for the tangent, hirap pag tangent eh. Okay, ang tangent natin, formula for the tangent is to what? So, tangent is equal to opposite over adjacent. Or adjacent or adjacent, para sa naman ang magkaibang pronunciation pero tama. So, opposite natin, nasan yung opposite natin? Yung negative 1. Tapos, adjacent natin, nasa ilalim is negative 3. Since cancel out yung negative 3, so, yan. Cancel out yung ganito. Sipin nyo cancel out. So, wala natin cancel out. I-complete mo muna. So, negative square root of 3. Tsaka yung, ano lang, 3 na lang kasi para sila ng 3. Cancel out yung 3, magiging ano na siya? Magiging square root of 3 na siya. Over 3, yun lang. Ito yung final answer natin, yun lang. Ganun lang. O, diba? Yun lang yun. Parang natutulog na yata yung 8 viewers, ha? Naintindihan mo na. Okay, so, pag tangent pinag-usapan natin, yun lang. Mamaya, i-complete natin. Kung ayaw man maniwala na itong ganito na to, so, since i-convert mo muna into ganito, gawin na natin 30. Ang totoong given kasi is tangent tangent negative 150 degree is 30 muna. So, dito po tayo sa kamay, since, ano natin? Yeah. So, dito, paano? Ito yung 30. Tangent po tayo sa tangent. Finger below natin is 1. Square root of 1. Tapos, over. Yung finger above natin is 3. Square root of 3.
Then rationalize. E di, yung sagot, bibili ano. E di, square root of 3 over 3. Yun lang, parang paras din. O, di ba ang dali? Pero titignan natin yung sign. O, okay, okay sa naman tayo. Since bag ganyan, okay na tayo. Di ba? Kung ayaw maniwala, tignan nyo sa unit circle. Pero wala naman sa unit circle kasi wala naman nakalagay. Parang wala. Parang wala. So, 150 degree. 150 degree. So, nasa yung 150 degree pero naka-negative. Ang totoo kasi measurement ng 150 degree nandito sa quadrant 3. Pero ang katumbas nun ay nasa, ano na siya, nasa 30. So, ito katumbas nun. Yan. Pero ang totoo, ito, bakit naging ganito? Kasi, nag-convert tayo. So, ang totoo kasi location ng negative 150 degree. Kasi clockwise po siya. Clockwise. So, nandito sa 210. Ito yung location for the 150 degrees. Pero naka-30 yan. Pero since wala po yung computation for the tangent, ang gawin natin dyan, kukunin na natin yung value of x and y natin. Ang tangent po kasi is y over x. Ito yung y natin is negative 12. Ang y natin is negative 1/2. All over, yung x natin is negative square root of 3 over 2. Compute natin. Okay, paano? Asan yung... Dito tayo, ano guys? Paano kinukompute ang tangent? Tangent po kasi, ang totoo lang kasi is y over x. Gets niya? Ang value ng y natin sa unit circle natin, doon mismo sa 210 natin, is yung negative 1/2 all over, mahirap pag fraction, complex eh. All over negative square root of 3 over 2. Then, division of the fraction. So, negative 1/2. Di ba division yung maging multiplication? Ito reciprocal to. Reciprocal of square root of 3 over 2 will be d2 square root of negative 2 over square root of 3. Then, rationalize. Pero mamaya, multiply mo muna. So, will be the negative. Since negative, pagiging positive. So, 2 over 2 square root of 3. Medyo mahirap itong i-compute. So, maiwan mo na si square root of 2. Maiwan mo na si 2 kasi yung natin pakalaman. Ang target natin, makuha natin yung rationalize ng square root of 3. Cancel out, magiging 2 square root of 3. Cancel out to, magiging ano na siya, 2 square root of, 2 times 3. Cancel out to, di ano na siya, di square root of 3 over 3. Yan lang. Tingnan tamang sagot, di ba? Yan lang. Yan lang yan. Pero mahirap pag may negative. Okay na tayo dito. Alas paras lang tayo ng ganyan. Diba ba 30 degree yan? Ito. Paras lang naman sa kamay, di ba? Pag kinamay mo, pero bago ka magkamay, i-convert mo na to dito sa triangle. Tapos, kung makuha natin yung pinakamababa ng value, ang pasok lang dito sa nakakamay na to, yung 0, 30, 45, 60, and 90. Gets niya? Pinakamababa is 30. Pwede ka magkamay, pwede ka mag-determine. Basta matama mo yung pa-ina-asset. Wala. Try na natin mag-calculator, guys, para matapos na. Sumakat talaga ulo ko. Da-download ko yung sa YouTube, ah. So, degree po yan, dapat naka-degree mode siya. Tangent, negative 150 degree. Wala tayong degree, pwede ganyan. Sagot, square root of 3 over 3. Kita nyo na, ang galing. Okay, so alam niya, pinag-aralan niya. So, ayan lang. Tapos na ang palabas. Alam na, na-master na talaga yung pinag-aralan. Alam, wala na po akong maisip na given. Okay, ako po ay magpapahinga na kasi masakit ang ulo ko at masakit yung sipon, sinisipon pa ako. So, i-download ko po yung mamaya sa YouTube. Pwede niyo panoorin in a replay na live streaming. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at magpahinga muna kayo. So, God bless at bye-bye po. So, see you on the next day for the basic calculus. Basic calculus ulit po tayo sa next day natin. Okay, wala una ulit ah. Ay, thank you po sa pag-send ng batch kay Kuno. Late ka na naman. Tapos na po yung live streaming. Nakapag-send ka ng fire. Thank you po sa pag-send ng fire. Okay, sige, pagpahinga ka na. Matatapos na ako. Hanap ka na lang ibang live. Sige, pagpapahinga man ako. Okay, see you on the next day for the
basic calculus, pero alauna po. Hindi ko alam na ni-discussion sa calculus. Integral po ulit tayo Yan lang. Oo nga kakagising lang po, kala ko sino yung maingay. Grabe ka naman. Sige, pwede ka na mag-ano. Sige. Papahinga muna ako, magpapahinga muna ako. Masakit ang ulo ko. Wala na kasi maisip ng giving. Alam naman nila kasi ang dami nag-aalisa kasi alam na pinag-aaralan niyo sa school. Okay? Para advance lang naman. Okay, pakiulit ko sa next day po tayo for the integral calculus po ulit. Bahala na kung anong discussion. Next day po tayo Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at mag-ingat po. Mag-aral na mabuti. Bye-bye, kailangan ko na magpahinga. Ingat kayo. Bye-bye. Next time na lang.